Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay at nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pamagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman, nagkakabinhi at mga punong namumunga. Nangyari ito. Lumubunga sa lupa ang gayong halaman, nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Ipinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na namumuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ng mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit, at gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. Kayo ang mamamahala nito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. At lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga tapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan, masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Sa paglabas doon, ito'y naghahati sa 4 na sanga.
Ang una na kung tawagin ilog Pison ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring bedelio at batong onise. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag na Manggihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy ng halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop na parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niyang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pamimigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, yun ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang naghihimbing, kinuha niya ang kanyang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad noon ng lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hihipuin man ang bunga nito. Ngunit kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyong mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya ang kahanga-hanga ang magiging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtatahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, nasan ka na roon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niya sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain. Sagot naman nito. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang at sa pagkain mo'y alikabok lamang. Kayo ng babae magiging aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain. Pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, pinagbawa ng iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa paghihirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin,
halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupa'y alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao sapagkat alam na nilang mabuti at masama. Kaya pumitas siya at kumain ng mabungang kahoy na nagbibigay ng bunga at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay nilagay ng Diyos ang bantay na kerbin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ng punong kahoy ng buhay. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito ay nagdalang tao. Nang isinilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at ihinihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masiyahan. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, punta tayo ng bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating niya sa bukid ay pinatay niya si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sabi ni Yahweh, Cain, ano ang iyong ginawa? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon, hindi mo na maaaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng iyong kapatid na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at laging lag ka sa daigdig. Napakabait namang parusa ito. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin, maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ko ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki, ipinangalang Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito itinawag na Enoch bilang pag-alala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mehujael. Anak naman nito si Metusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Sila. Naging anak ni Ada si Jabal na ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at plauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae na ama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin. Ada at Sila, mga asawa kong giliw, na pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain ang parusang gawad, sa gagawin nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Muli, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noong nagsimulang
tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ng tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalalel. Nang nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 895 taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Methuselah. 300 taon nang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 na taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ang Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Methuselah ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Methuselah ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupaing ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamech ng 595 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 na taon. Si Noe na may 500 na nang maging anak niya sina Ham, Shem at Japhet. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ng tao sapagkat sila'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan ang nalamang ang palaging nasa isip nito, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh ang nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot ko kung nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe nung kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko lang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanyang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito.
Ang barkong gagawin mo ay may 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko ang tubig sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng mga may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang pares sa bawat uri ng ibon, hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa iyo at sa kanila, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malilinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya ng malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga ang buong daigdig. Si Noe ay 600 taong gulang ng una na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa, nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanyang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japet, at ang kanilang asawa. Ipinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon, 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng mataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at may ilap na hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at ang kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy nang humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw ay nababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang matignan kung wala ng tubig. Palibhasay, laganap pa ang tubig upang hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may dalang tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik.
Noon ay 601 taon gulang na si Noe ng unang araw na ng unang buwan. Inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo ng lupa. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at may ilap, gumagapang at lumalakad sa lupa at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang uri. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon, sinunog bilang handog ng maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito. Sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin muli ang anumang may buhay, kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang nariritot, buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Si Noe ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng mga gumagapang sa lupa at mga isda. Lahat ng ito'y inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na iyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, at sa mga ibon, pati sa maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipudin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at yan ang magiging tanda ng aking pagkikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japet at Ham, na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa digdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan uminom siya ng alak at nalasing, nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham at ang ama ni Kanaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanyang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, o ikaw Kanaan, ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikay paaalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japet. Sa lahi ni Shem siya'y mapipisan, at paglilingkuran si Japet nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha, kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay.
Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japet pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japet ay sina Gomer, Magog, Maday, Jaban, Tubal, Meshek at Tiras. Sina Askenas, Rifat, Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Kay Jaban naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim, Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japet. Sa kanilang nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa ay nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Kus, Ehipto, Libya at Kanaan. Sina Seba, Habila, Sabta, Raama, Sabteka ang mga anak na lalaki ni Kus. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Kus, ang kauna-unahan sa digdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito ay pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Ninibe, Rehoboth, Kale, at ang Resen sa pagitan ng Nineveh at Kale, ang pangunahing lungsod. Sa Ehipto, ang ama ng mga Tagalud, Anam, Leba, Lehab, Naftu. Gayon din ang mga taga-Patros, Kaslu, at Kaptor na pinagmulan ng mga Pilisteo. Panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hibita, Arakeo, Nieo, Arbadeo, Zemareo, Hamateo. Simula noon kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umaabot sa Gerar na malapit sa Gaza. At gawing silangan naman umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Zeboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na naninirahan sa iba't ibang lupain at maging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Shem ang nakakatandang kapatid ni Japet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanilang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber. Ang isa ay tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa digdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Selep, Hazarmabet, Jera, Haduram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Habila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar sa kaburulan ng silangan ng lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanilang angkan at wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe. Mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong digdig pagkatapos ng baha. Sa simula iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa digdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon nananirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ng kanilang semento. Ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag lang magkawatak-watak sa digdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ng lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal ay gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong digdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginalo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula rooy,
Nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay sadyang 100 taon gulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya'y 29 na taon. Nabuhay siya ng 111 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur sa Kaldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka, na anak ni Haran, na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Kaldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot, na anak ni Haran. Papunta sila ng Kanaan, ngunit nang dumating si Haran at doon na sila nanirahan, doon namatay si Tera sa gulang na 205 na taon.